Ang mahinang tunog ng heart monitor ang tanging pumupuno sa katahimikan ng kwarto. Hawak ni Leah ang isang malamig at nangangatog na kamay. Ang kamay ni Aling Nena, isang babaeng ilang linggo pa lang niyang nakikilala pero parang habambuhay na niyang kasama. Bawat pagitan ng mahinang pagbiip ng makina ay isang tila walang hanggang paghihintay. Leah? Halos pabulong na tawag ni Aling Nena. Ang mga mata nitong pagod ay pilit na idinilat. Ang anak ko, si Lucas. Napalunok si Leah. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan. Nandito lang po ako, Aling Nena. Huwag po kayong mag-alala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Pangako, mangako ka sa akin, Leah. Humihingal ito sa bawat salita. Bantayan mo si Lucas. Huwag mo siyang pababayaan. Huwag mo siyang iiwan. Kasabay ng mga salitang yon, naramdaman ni Leah ang unti-unting paghigpit ng hawak sa kanyang kamay. Isang huling pagsusumamo, isang huling pakiusap. Sa isang iglap, bumalik sa isip ni Leah ang imahe ng naglalagablab na apoy, ang tunog ng mga sirena, ang mga sigaw na tumatawag sa isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Mariela. Isang kasinungalingan ang bumabalot sa buong pagkatao niya. Paano siya mangangako ng katapatan gayong ang sarili niyang buhay ay isang malaking panlilinlang? Ngunit nang titigan niya ang nagmamakaawang mga mata ni Aling Nena, nakita niya roon ang isang pagkakataon, isang paraan para pagbayaran ng lahat. Pangako po, bulong ni Leah, at naramdaman niya ang bigat ng bawat letra. Nangangako po ako, aalagaan ko si Lucas. Isang huling mahabang paghinga ang pinakawalan ni Aling Nena. Ngumiti ito, at pagkatapos ay wala na. Ang kamay na hawak ni Leah ay lumuwag. Ang paulit-ulit na tunog ng monitor ay napalitan ng isang tuloy-tuloy at nakabibinging tunog. Ito ang tunog ng isang katapusan. At para kay Leah, ito ang tunog ng isang bagong pasanin. Makalipas ang isang linggo, nakatayo si Leah sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Sa likod nito ay isang mansyon na tila palasyo, ang Del Tierro Mansion. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay sumisigaw ng karangyaan. Isang buhay na tinalikuran niya at isang buhay na hindi na para sa kanya. Ang hangin ay tila mas malamig dito, mas mabigat. Ikaw ba si Leah Cruz? Tanong ng isang babaeng nakauniforme na sumalubong sa kanya sa pinto. Opo, sagot ni Leah. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng luma niyang bag. Dinala siya sa isang malawak na sala kung saan naghihintay ang dalawang tao. Ang isa ay isang batang lalaki na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Yakap-yakap ang isang luma at gutay-gutay na teddy bear. Ang mga mata nito ay malalim at walang emosyon. Si Lucas, hindi man lang ito lumingon sa kanya. Ang isa naman ay isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling business suit. Ang buhok nito ay maayos na nakasandal at ang kanyang mukha ay seryoso at walang mababakas na anumang damang ngiti. Matalim ang kanyang mga mata, tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Leah. Mr. Adrian Del Tierro, sir. Pagpapakilala ng kasambahay. Tumango lang ang lalaki. Ang tingin ay hindi pa rin inaalis sa kanya. Maupo ka. Ang boses nito ay matigas at walang bahid ng init. Umupo si Leah sa dulo ng sofa. Pakiramdam niya ay lalo siyang lumiit sa laki ng lugar na yon. You are here to be Lucas's governess and a house helper. Ang trabaho mo ay alagaan ang anak ko at tulungan ang ibang kasambahay sa mga gawain. Malinaw ba? Opo, sir. Mabilis niyang sagot. Good. Ayoko ng maraming tanong. Ayoko ng palpak. Gawin mo lang ang trabaho mo. Iyon lang. Walang pagbati, walang pakikiramay sa pagkawala ng ina ng kanyang anak. Tila isa lang siyang bagong piyesa na idinagdag sa makinarya ng malaking bahay na ito. Nang akmang tatayo na si Leah,
Isang boses ng babae ang pumuno sa silid. "Oh, honey, I'm sorry I'm late." Isang napakagandang babae ang pumasok. Suot ang isang puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang perpektong kutis. Ang kanyang nangiti ay matamis, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito kay Adrian at humalik sa pisngi. "This must be the new helper," sabi nito. Ang tingin ay mula ulo hanggang paa kay Leah. May bahid ng pagmamaliit sa kanyang tono. "I'm Bianca, Adrian's fiancé." "Leah po, ma'am," sagot ni Leah na payuko. Ngumiti si Bianca at kinuha ang folder ng papeles ni Leah na nasa ibabaw ng mesa. "Let me see your records." At sa isang iglap, na tila sinadya, natabig ni Bianca ang baso ng tubig sa tabi nito. Ang malamig na likido ay tumapon lahat sa mga papeles ni Leah. "Oh my goodness! I'm so sorry," sabi ni Bianca. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaro sa tuwa. "How clumsy of me." Nabasa tuloy ang, "Ano nga ulit ang pangalan mo?" "Leah po," ulit niya. Habang pinipigilan ang sarili rin na damputin ang basang mga papel. Ramdam niya ang mga mata ni Adrian at ang tahimik na presensya ni Lucas sa sulok. Pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw na naligaw sa pugad ng mga agila. Gabi. Nakahiga si Leah sa maliit na kama sa kanyang kwarto sa servants' quarters. Simple lang ang silid, malayo sa karangyaan ng ibang bahagi ng mansyon. Pero para sa kanya, ito ay isang kanlungan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, habang ang mga alaala ng araw na yon ay bumabalik. Ang lamig ni Adrian, ang pagmamataas ni Bianca, at ang katahimikan ni Lucas. "Kaya ko ba ito?" tanong niya sa sarili. Para kay Aling Nena. Para kay Lucas, pinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe ng isang galit na lalaki ang sumalubong sa kanya. Ang mukha ni Diego. Ang dahilan kung bakit siya nagtatago. Ang dahilan kung bakit si Mariela Santos ay patay na. Isang kaluskos sa labas ng kanyang pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napaupo siya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ba yon? Natunto na ba siya? Dahan-dahan, halos hindi humihinga. Bumangon siya at lumapit sa pinto. Sumilip siya sa maliit na siwang. Walang tao sa pasilyo. Bumuntong hininga siya. "Guni-guni mo lang yon, Leah?" Ngunit nang isasara na niya ang pinto, may napansin siya sa sahig. Isang anino. Isang maliit na anino. Dahan-dahan niyang iminulat ang pinto. At doon, nakatayo sa dilim, ay si Lucas. Tahimik. Hindi gumagalaw. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay malalim at hindi mabasa, habang ang maliliit niyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa luma at gutay-gutay na teddy bear. Mula sa kanyang home office, pinapanood ni Adrian ang lahat sa pamamagitan ng mga security monitors na nakapalibot sa kanya. Ito ang kanyang mundo. Kontrolado, nakaayos, at walang sorpresa. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang bahay, maging ang kanyang buhay, lahat ay gumagalaw ayon sa kanyang plano. Nakita niya sa screen ang eksena sa pasilyo kanina. Ang bagong katulong, si Leah, na marahang ginagabayan pabalik sa kwarto si Lucas. Hindi niya ito pinilit, hindi niya ito sinigawan. Hinawakan lang niya ang kamay ng bata hanggang sa makapasok ito sa silid at isinara ang pinto. Napailing na lang si Adrian at isinandal ang likod sa kanyang mamahaling leather na upuan. Isa na namang problema. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, naging mailap at tahimik si Lucas. Marami ng yaya at governess ang sumubok, pero lahat ay sumuko. May kung ano sa babaeng yon kay Leah. Sa kabila ng luma nitong damit at halatang takot sa mga mata, mayroon itong kakaibang kalmado. Sa mga sumunod na araw, palihim niyang pinanood ito sa mga kamera. Nakikita niya itong pilit na kinakausap si Lucas, nagbabasa ng libro kahit na ang bata ay nakatingin lang sa kawalan. Hindi ito napipikon, hindi ito sumusuko. Isang hapon, nakita niya sa monitor ang dalawa na nasa hardin. Inilabas ni Leah ang mga pangkulay at papel. Nagsimula itong mag-drawing. Si Lucas, gaya ng dati,
ay nakaupo lang sa malayo, pero maya-maya, dahan-dahan itong lumapit. Dumampot ng isang Crayola at gumuhit sa tabi ni Leah. Hindi maintindihan ni Adrian ang sarili. Ipinindot niya ang rewind button at pinanood muli ang eksena. Biglang pumasok sa isip niya si Marisa, ang kanyang yumaong asawa. Naalala niya noong ipinaplano pa lang nila ang bahay na ito. "Masyado kang seryoso, Adrian," sabi ni Marisa habang tinitingnan ang mga blueprint. Puro kwarto, puro opisina. Nasaan ang hardin kung saan pwedeng maglaro ang mga magiging anak natin? "A garden is not efficient. It requires too much maintenance." Sagot niya noon, ang isip ay nasa gastos at praktikalidad. Ngumiti lang si Marisa, isang nangiting kaya siyang tunawin. Hindi lahat ng bagay kailangang may plano, mahal. Minsan kailangan mo lang hayaang tumubo. Napapikit si Adrian, itinaboy ang alaala. Ang sakit ay nandoon pa rin, matalim at totoo. Ang pagkawala ni Marisa ang nagturo sa kanya na ang emosyon ay isang kahinaan, kaya't binuo niya ang mga pader sa paligid niya at ipinangako sa sarili na bibigyan niya si Lucas ng isang buhay na perpekto at matatag. At doon papasok si Bianca. Ang hapunan ay palaging tahimik at formal sa mansyon. Ngayong gabi, kasama nila si Bianca. Ang sinigang ay masyadong simple. Puna ni Bianca, bahagyang iniurong ang kanyang plato. Ang pagkain ay niluto ni Leah. Sa susunod, I'll ask Manang Flora to cook something more sophisticated. Hindi umimik si Adrian, ngunit napansin niya ang isang bagay. Si Lucas, na bihirang kumain ng maayos, ay tahimik na inuubos ang sinigang sa kanyang mangkok. Hindi man lang ito tumingin, pero ang ginawa nito ay isang malinaw na mensahe. "Hayaan mo na, Bianca. Pagkain lang yan," sabi na lang ni Adrian, umiiwas sa gulo. "It's not just about the food, honey. It's about maintaining a standard," sagot ni Bianca. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Napabuntong hininga na lang si Adrian sa isip. Gulo lang ng mga babae. Iyon ang laging sinasabi niya sa sarili para hindi na makialam pa. Ang mahalaga ay ang plano. Si Bianca ang magiging perpektong ina para kay Lucas. Maganda. Galing sa mabuting pamilya at marunong makisama sa alta sosyedad. Lahat ng katangiang kailangan para sa isang deltiero. Pagkatapos ng hapunan, habang paakyat siya sa kanyang opisina, narinig niya ang boses ni Bianca mula sa sala. May kausap ito sa cellphone. "Oo naman, girl. Of course, I'm happy." "No, the kid is still a brat." At ang bagong katulong? My God, mukha siyang basang sisiw. Isang pulubi na naligaw sa palasyo. Pero huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Napatigil si Adrian sa likod ng pader. Naramdaman niya ang bahagyang inis. Isang pulubi? Hindi. Isa itong empleyado. May pangalan ito. Si Leah. Hindi niya maintindihan kung bakit naapektuhan siya sa narinig. Itinuloy niya ang paglalakad. Pilit na iwinawak ang usapan sa kanyang isip. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya mapakali. Hindi siya makapag-focus sa mga numero at kontrata sa harap niya. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig, ngunit ang kanyang mga paa ay dinala siya sa hardin. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nakita niya si Leah. Nakaupo ito sa isang bench, mag-isa, nakayuko, at ang kanyang mga balikat ay marahang nanginginig. Umiiyak ito. Nakatago sa dilim. Pinanood siya ni Adrian. Nakita niya ang isang kamay ni Leah na mahigpit na nakahawak sa isang kwintas na may maliit na locket. Ang parehong locket na ibinigay ni Aling Nena. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, hindi isang katulong ang nakita ni Adrian. Nakita niya ang isang babaeng may pasan na bigat na hindi niya maintindihan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng isang bagay na iba sa lamig at kawalan ng pakialam. Nakaramdam siya ng pag-aalala. Ang mga sumunod na araw ay nagkaroon ng panibagong kulay
para kay Leah. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan at ang dahilan ay isang maliit na batang lalaki na may malulungkot na mata. Nagsimula sa pagguhit. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga halaman sa hardin, inilabas niya ang mumurahing krayola at papel na binili niya mula sa kanyang unang sahod. Umupo siya sa damuhan at nagsimulang gumuhit ng isang bahay na may malaking puno at 2 taong magkahawak kamay. Gaya ng dati, si Lucas ay nasa di kalayuan, tahimik na nagmamasid. Ngunit sa pagkakataong yon, may nag-iba. Dahan-dahan, lumapit ito. Umupo sa tabi niya, hindi nagsasalita, at kinuha ang isang kulay asul na krayola. Gumuhit ito ng isang maliit at magulong bilog sa tabi ng 2 tao sa papel. "Sino yan?" Mahinang tanong ni Leah. Tumingin sa kanya si Lucas at sa unang pagkakataon, isang napakaliit, halos hindi mapansing na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang maliit na ngiti, iyon lang. Pero para kay Leah, iyon na ang lahat. Iyon ang sikat ng araw sa madilim niyang mundo. Iyon ang patunay na tama ang kanyang desisyon, na ang kanyang pangako kay Aling Nena ay may kahulugan, ngunit ang bawat liwanag ay may kaakibat na anino. At ang anino sa mansyon na ito ay may magandang muka at matamis na ngangiti. "Oh girls, this is Leah, ang bagong alalay ni Lucas," pakilala ni Bianca sa mga kaibigan niyang sosyalera. Isang hapon, nag-set up ito ng isang munting tea party sa veranda at si Leah ang nautusang magsilbi. "Magandang hapon po," bati ni Leah. Dala-dala ang isang bandehado ng tsaa. "She's a bit shy," sabi ni Bianca na may halong tawa. "You know, from the province, you have to be patient with them. Oh, Leah darling, naubusan kami ng asukal. Pakikuha mo kami, ha?" Ang salitang darling ay parang lason sa pandinig ni Leah. Bawat utos, bawat tingin mula kay Bianca at sa mga kaibigan nito ay puno ng paghamak. Pakiramdam niya ay isa siyang exhibit sa isang zoo. Habang papasok siya sa kusina, narinig niya ang hagiggikan nila. "Kawawa naman, she looks so lost," sabi ng isa. "Hayaan niyo na," sagot ni Bianca. "Mababait naman sila. Kailangan lang ng konting training." Napahigpit ang hawak ni Leah sa bandehado. Galit. Isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Pero nilunok niya ito, kasama ng kanyang pride. Kailangan niyang manatili para kay Lucas. Ang galit na yon ay sumabog makalipas ang ilang araw. Nag-aatas si Bianca na ilipat ang ilang mga palamuti sa sala. Kabilang dito ang isang matangkad at mamahaling porselanang florera na nakatayo sa isang sulok. Ayon kay Manang Flora, ito ay antigo at pagmamay-ari pa ng ina ni Adrian. "Dahan-dahan lang, Leah. Baka mabasag mo yan, hindi mo kayang bayaran kahit magtrabaho ka habang buhay," paalala ni Bianca na nakaupo lang sa sofa at nagbabasa ng magazine. Maingat na maingat si Leah. Kasama ang isa pang katulong, dahan-dahan nilang inililipat ang florera. Ngunit nang malapit na sila sa bagong pwesto nito, biglang tumayo si Bianca at naglakad malapit sa kanila. "Wait, I changed my mind. Ibalik niyo na lang dyan," sabi nito. At sa kanyang paggalaw, aksidente niyang natabig ang braso ni Leah. Nawalan ng balanse si Leah. Ang kanyang pagkakahawak sa florera ay bumitaw. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang magandang florera ay naging isang tumpok ng puting mga piraso sa sahig. Napatakip ng bibig si Bianca, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. "Oh my God! Leah! Anong ginawa mo?" Hindi ko po." "Ma'am, natabig niyo po ako." Nauutal na sabi ni Leah, habang nanlalamig ang kanyang pawis. "Ako? How dare you?" Sigaw ni Bianca. Ngayon ay umaarte na tila biktima. "Nakita ng lahat. Ang likot-likot mo.
Alam mo ba kung gaano kahalaga yan kay Adrian? Sakto namang bumaba si Adrian mula sa kanyang opisina na naalarma sa ingay. Nakita niya ang basag na florera, ang galit na si Bianca, at ang namumutlang si Leah. Anong nangyayari dito? Tanong ni Adrian. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Honey, this new helper. She broke your mother's vase. Sinabi ko nang mag-ingat siya. Sumbong agad ni Bianca. I think you should fire her right now. She's a liability. Lahat ng mata ay napunta kay Leah. Wala siyang masabi. Sino ang maniniwala sa kanya? Ang isang hamak na katulong laban sa perpektong fiancé. Nang bigla, isang maliit na figura ang mabilis na tumakbo mula sa hagdan. Si Lucas. Tumakbo ito hindi papunta kay Adrian, hindi papunta kay Bianca, kundi papunta kay Leah. Tumayo ito sa harap ni Leah na tila isang munting kalasag at humarap kay Bianca. Hindi ito nagsalita, ngunit buong puwersa itong umiling-iling. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pagtutol. Natigilan ang lahat. Maging si Bianca ay hindi nakapagsalita. Tumingin si Adrian sa kanyang anak na pinoprotektahan ang isang katulong. Tumingin siya sa desperadong mukha ni Leah. At tumingin siya sa nag-aapoy na galit sa mga mata ni Bianca. Ang bigat ng katahimikan ay halos nakabibingi. Bianca is right. She should be fired. Pag-ulit ni Bianca, sinusubukang bawiin ang kontrol. Tumingin si Adrian kay Leah. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Pakiramdam ni Leah ay gumuho na ang kanyang mundo. Ito na ang katapusan. Ngunit pagkatapos ay nagsalita si Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na yumanig sa buong silid. Ako ang nakabasag, hindi si Leah. Anong ibig mong sabihin na ikaw ang nakabasag? Ang boses ni Bianca ay tila yelong tumutusok sa tainga. Nasa loob na sila ng pribadong silid-aklatan ni Adrian, malayo sa pandinig ng mga kasambahay at ni Lucas. Ang pekeng ng ngiti nito ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang anyo ng purong pagkasuklam. Exactly what I said, Bianca. Sagot ni Adrian habang nagsasalin ng alak sa kanyang baso. Ako ang may kasalanan. End of discussion. End of discussion? Halos pasigaw na, sabi ni Bianca. Adrian, ginawa mo akong tanga sa harap ng lahat. Pinagtakpan mo ang isang hamak na katulong. Bakit? Hinarap siya ni Adrian. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Dahil ayokong palakihin ang gulo sa harap ng anak ko. Nakita mo ba ang reaksyon ni Lucas? He was terrified. I will not have that kind of drama in my own house. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Bianca. Oh, please. Wag ako, Adrian. It's about her, isn't it? Anong meron sa pulubing yon? Her name is Leah, mariing sabi ni Adrian. At wala siyang kinalaman dito. This is my house and I make the rules. Tapos na ang usapan. Tinitigan siya ni Bianca ng matagal, ang mga mata ay nanlilisik. Sa huli, ito ay bumuntong hininga at pilit na ngumiti. Fine, kung yan ang gusto mo, honey. Pero sana alam mo ang ginagawa mo. Umalis si Bianca na nagdadabog. Ngunit ang mga tanong nito ay naiwan sa hangin. Umuukil-kil sa isip ni Adrian. Bakit nga ba? Bumalik siya sa kanyang opisina. Pinilit niyang ituon ang pansin sa trabaho, pero ang imahe ng takot sa mga mata ni Leah at ang itsura ni Lucas habang pinoprotektahan ito ay paulit-ulit na bumabalik. May mali. May isang bagay na hindi tama. Isang biglaang desisyon ang kanyang ginawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng isang private investigator na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Marco, it's Adrian Del Tierro. Sabi niya nang sagutin ang tawag. I need a background check on someone. Her name is Leah Cruz. I don't have much information, just her name and her last known address in a small province. I'm sending you the details. Consider it done, sir. Sagot sa kabilang linya. Pagkababa ng tawag, nakaramdam siya ng bahagyang gumaan ng loob. Ito ang alam niyang gawin. Ang kumuha ng impormasyon.
ang alamin ang katotohanan. Hindi siya mapakali ng gabing iyon. 12:00 na ng gabi, pero dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata. Bumaba siya para uminom ng tubig, ngunit sa halip na bumalik sa kanyang kwarto, dinala siya ng kanyang mga paa sa pasilyo kung nasaan ang mga silid ng mga kasambahay. Katahimikan. Ngunit habang papalapit siya sa kwarto ni Leah, may narinig siyang isang mahinang tunog. Isang ungol. Bahagyang nakaawang ang pinto ng silid. Sumilip siya. Sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya si Leah sa kama nito. Hindi ito mapakali sa kanyang pagkakahiga. Paulit-ulit itong umiiling na tila may kaaway sa kanyang panaginip. "Huwag! Parang awa niyo na! Huwag!" Ang mga salita ay halos pabulong, ngunit puno ng matinding takot. Niyayakap nito ang sarili. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga braso. Naramdaman ni Adrian ang paghigpit ng kanyang mga kamao. May isang parte sa kanya na gustong pumasok, na gustong gisingin siya mula sa masamang panaginip. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Wala siyang karapatan. Sino ang babaeng ito? Ano ang mga multo na humahabol sa kanya kahit sa kanyang pagtulog? Tahimik siyang umatras, dala-dala ang isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Ang takot na nakita niya kay Leah ay hindi simple. Ito ay malalim, nakaukit sa kanyang kaluluwa. Kinabukasan, maaga siyang bumaba. Naabutan niya si Leah sa kusina, naghahanda ng almusal. Namumugto ang mga mata nito at halatang puyat. "Good morning," bati ni Adrian. Ang boses niya ay mas mahinahon kaysa sa karaniwan. Nagulat si Leah. Good morning po, sir." Nagtimpla si Adrian ng kape, sinusubukang mag-isip ng paraan para magtanong nang hindi halata. "Okay ka lang ba? Mukhang pagod ka." Napayuko si Leah. "Okay lang po, sir. Medyo hindi lang po maganda ang tulog." "Pamilya mo," biglang sabi ni Adrian. "Nasaan sila? Taga-probinsya ka, di ba?" Nakita niya ang biglaang pagbabago sa anyo ni Leah. Ang kanyang mga balikat ay nanigas. Ang kanyang mga kamay na naghihiwa ng sibuyas ay napatigil. "Wala na po sila, sir," sagot nito. Ang boses ay nanginginig. "Matagal na po silang nawala." Isang sagot na halatang halata ang pagsisinungaling. Isang sagot na mas nagbukas ng maraming tanong kaysa sa nagbigay ng kasagutan. Bago pa man makapagsalita muli si Adrian, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. "Hello? Sir Adrian, si Marco po ito." Napatuwid ng tayo si Adrian. Lumayo siya ng kaunti kay Leah. "Marco, ang bilis mo yata." Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. "Sir, kaya mabilis dahil may problema. Pinatakbo ko ang pangalan na binigay niyo sa lahat ng government records. Birth certificate, SS, voter's ID, lahat. Walang lumalabas." Napakunot ang noo ni Adrian. "What do you mean?" "Sir, walang taong nagngangalang Leah Cruz sa records na tumutugma sa impormasyon niya." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Para siyang multo. Nagsimula ito sa almusal. Napansin ni Leah na matamlay si Lucas. Hindi nito ginagalaw ang paborito niyang sinangag. At ang mga mata nito ay mapungay at tila laging antok. Nang aksidente niyang mahawakan ang noo nito habang inaabot ang gatas, naramdaman niya ang isang di pangkaraniwang init. "May lagnat po si Lucas," mahinang sabi ni Leah kay Manang Flora sa kusina. Ang balitang iyon ay mabilis na kumalat. Sakto namang pababa si Bianca. Bihis na bihis at handa nang umalis para sa isang shopping trip with the girls. "A fever? Oh, what a nuisance," sabi nito. Hindi man lang tiningnan ng bata. "It's probably just a simple cold. Call his doctor. Get him some medicine. I have to go. I'm going to be late." "Ma'am Bianca," nagsalita si Leah, hindi napigilan ang sarili. "Mataas po ang lagnat niya. Baka po kailangan niya ng..." "Ang ano?" Putol ni Bianca. Tinaasan siya ng kilay. "Ng isang yaya.
That's your job, isn't it? Just do your job and stop being so dramatic. Huwag mong sinisira ang araw ko. Tumalikod na ito at naglakad paalis. Iniwan si Leah na nakakuyom ang mga palad. Sa isang sulok ng kanyang mata, nakita niya si Adrian na nakatayo sa may hagdan. Narinig ang lahat. Ngunit gaya ng dati, wala itong sinabi. Isang malamig na tingin lang ang ibinigay nito bago tumalikod at pumasok sa kanyang opisina. Walang tumulong sa kanya maliban kay Manang Flora. Pakiramdam ni Leah, silang dalawa lang ni Lucas ang umiiral sa malaking bahay na iyon. Buong araw, hindi humiwalay si Leah sa tabi ni Lucas. Dinala niya ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang maliit na bimpo sa kwarto nito. Dahan-dahan, pinunasan niya ang noo, leeg at mga braso ng bata. Ganito rin ang ginagawa sa akin ni Mama kapag may sakit ako. Bulong niya kay Lucas kahit alam niyang hindi ito sasagot. Sabi niya, mas mabisa pa raw ito kaysa sa gamot. Naalala niya ang magaspang ngunit maalagang mga kamay ng kanyang ina, ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas, ang pag-aalala sa mga mata nito. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Lumipas ang mga oras. Ang lagnat ni Lucas ay hindi bumababa. Nagsimula na itong managinip ng hindi maganda. Gumagalaw-galaw at umuungol sa kanyang pagtulog. Dumating ang gabi. Nag-alok si Manang Flora na siya na ang magbabantay. Ngunit umiling si Leah. Ako na po. Pangako ko po ito. Sa kalaliman ng gabi, ang tanging ilaw sa silid ay mula sa isang maliit na lampshade. Nakaupo si Leah sa isang silya sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay pagod na. Ngunit pilit niyang nilalabanan ng antok. Hawak niya ang maliit na kamay ni Lucas na para bang sa paghawak na yon ay maililipat niya ang kanyang lakas sa bata. Sa isang saglit, naipikit niya ang kanyang mga mata. At sa pagod, hindi na niya namalayan na siya ay nakatulog na pala. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kama. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa kamay ni Lucas sa bangka. Nagising si Leah sa isang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Nakatayo sa may pintuan si Adrian. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Ang mukha nito ay nasa dilim, ngunit sapat ang liwanag mula sa lampshade para makita niyang nakatitig ito sa kanilang magkayakap na kamay. Mabilis na binawi ni Leah ang kanyang kamay at umayos ng upo. Sir, pasensya na po nakaidlip ako. Hindi sumagot si Adrian. Naglakad ito palapit sa kama. Ang kanyang anino ay tumakip sa kanilang dalawa. Inilapat niya ang likod ng kanyang palad sa noo ni Lucas. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Leah, iyon ay puno ng kahulugan. Sa kabila ng pagiging malamig at malayo, nakikita niya sa mga mata nito ang isang bagay na hindi maikakaila. Ang pag-aalala ng isang ama. Mababa na, mahinang sabi ni Adrian. Ang boses ay bahagyang mas malambot kaysa sa karaniwan. Salamat. Isang salita lang. Salamat. Ngunit sapat na yon para maramdaman ni Leah ang isang kakatwang init na gumapang sa kanyang dibdib. Tumango lang siya bilang sagot. Hindi magawang magsalita. Umalis si Adrian nang walang dagdag na salita. Iniwan si Leah na muling mag-isa kasama ang bata. Hindi na siya bumalik sa upuan. Sa halip, umupo siya sa sahig sa tabi ng kama. Isinandal ang kanyang ulo at hinayaang muling maglakbay ang kanyang isip. Sa gabing iyon, hindi niya pinangarap si Diego. Hindi niya pinangarap ang apoy. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang pagtulog ay naging mahimbing. Nagising si Leah sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Napakurap-kurap siya. Sinusubukang alalahanin kung nasaan siya. Ang kwarto ni Lucas, mabilis siyang tumayo at kinapa ang noo ng bata. Malamig na ito. Wala na ang lagnat. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang kanyang pinakawalan. Habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na natutulog na bata, dahan-dahang gumalaw ang mga pilik mata nito. Unti-unti,
Idinilat ni Lucas ang kanyang mga mata. Ang unang nakita nito ay si Leah. Walang nagsalita. Nagtitigan lang sila. At sa mga matang iyon, na dati laging blanko at malungkot, may nakita si Leah na panibagong liwanag. Isang pagkilala. Isang koneksyon. Ngumiti si Leah. Magandang umaga, Lucas. At pagkatapos, isang bagay na milagro ang nangyari. Ang mga labi ni Lucas na matagal nang nakatikom ay bahagyang bumuka. Isang tunog ang lumabas mula rito, mahina, garalgal, na tila naghahanap ng tamang forma. At pagkatapos, mas malinaw, isang salita. Isang bulong na yumanig sa buong mundo ni Leah. Napatigil sa paghinga si Leah. Tama ba ang kanyang narinig? Tinitigan niya ang bata na nakatingin pa rin sa kanya. Ang mga mata ay tila nagsusumamo. Mama! Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Leah na sinundan pa ng isa. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng purong kaligayahan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang bigat ng kanyang pangako ay biglang naging isang napakagandang biyaya. Hindi niya namalayan. Sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto, nakatayo si Adrian. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang salitang matagal na niyang gustong marinig muli mula sa kanyang anak. Ngunit hindi para sa kanya o para kay Bianca, kundi para sa isang babaeng tila isang multo na walang nakaraan. Ang puso ni Adrian ay tila piniga. Kasabay ng pagkirot na yon, nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa eksena sa loob ng kwarto. Isang text message mula kay Bianca. Don't forget our engagement party next week, honey. Can't wait! Nakatayo sa labas ng pinto. Narinig ni Adrian ang lahat. Mama! Ang salitang iyon, mula sa kanyang anak, ay parang isang malakas na dagundong na yumanig sa mga pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ito ang giotnuk Tranli, ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Kasabay nito, ang malamig na paalala mula sa text ni Bianca tungkol sa kanilang engagement party ay parang isang sampal sa katotohanan. Ang plano, ang perpektong pamilya, ang matatag na kinabukasan. Lahat ng yon ay biglang parang isang malaking kasinungalingan. Hindi na siya isang tagamasid lang. Panahon na para kumilos. Kinabukasan, ipinatawag niya ang head of security ng kanyang kumpanya. Gusto kong mag-upgrade ang security system sa buong bahay. Sabi niya, ang boses ay kalmado at may autoridad. Additional high-definition CCTVs in all common areas. At gusto kong maglagay ng tig-iisa sa bawat pasilyo, including the service hallways. Masusunod po, sir, sagot ng security head. And one more thing, dagdag ni Adrian, tinitingnan ito ng diretso sa mata. This is a private request. Gusto kong maglagay ng isang microcamera sa loob ng kwarto ni Leah Cruz. Itago mo sa lugar na hindi mapapansin, para lang ito sa karagdagang seguridad niya. Isang kasinungalingan. Hindi yun para sa seguridad ni Leah. Iyon ay para mabantayan ng ahas na alam niyang aaligid-aligid sa kwarto nito. Iyon ay para kay Bianca. Nang araw ding iyon, kinausap niya si Bianca. Honey, the subdivision management is requiring all homeowners to upgrade their security systems for better monitoring. Gagawin na sa atin bukas. Oh, good! Sagot ni Bianca, hindi nag-iisip. Mas maganda yan. We need to feel safe from outsiders. Ang huling salita ay sinabi niya habang nakatingin kay Leah na nagdidilig ng halaman sa di kalayuan. Ngumiti lang si Adrian. Ang bitag ay inihahanda na. Ngunit hindi lang iyon ang kanyang ginawa. Sa kalaliman ng gabi, binuksan niya ang isang bakal na safe na nakatago sa likod ng isang painting sa kanyang opisina. Kinuha niya mula roon ang isang manipis na folder. Police report, Marisa Del Tiero, vehicular accident. Binasa niya muli ang bawat detalye
Bawat salaysay, lahat ay malinis. Isang lasing na driver ang nawalan ng kontrol at bumangga sa sasakyan ni Marisa. Case closed. Pero may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Ang salaysay ni Bianca. Siya ang huling nakausap ni Marisa bago ito umalis ng mall. Ayon sa report, sinabi ni Bianca na masayang-masaya si Marisa noong araw na yon dahil may sorpresa raw ito para kay Adrian. Ngunit ang naaalala ni Adrian, bago ang aksidente, nag-away sila ni Marisa. Isang maliit na bagay, ngunit sapat na para maging malungkot ito. Hindi ito tumutugma. Binuklat niya ang mga pahina hanggang sa dulo. Listahan ng mga saksi. May isang pangalan doon na pamilyar sa kanya. Isang waiter sa restaurant kung saan huling kumain si Marisa. Ngunit sa tabi ng pangalan nito, nakasulat, "Unable to contact." Kinuha ni Adrian ang kanyang laptop at ginamit ang kanyang resources. Sa loob ng isang oras, nahanap niya ang kasalukuyang address at numero ng waiter. Ang nakaraan ay hindi pa tapos. Kinabukasan, habang abala ang mga technician sa pag-install ng mga kamera, naging mas mapagmasid si Adrian. Napansin niyang bahagyang napaso ang kamay ni Leah habang nagluluto. Isang maliit na pulang marka. Wala sa sarili, umalis siya ng bahay. Pagbalik niya, may dala siyang isang maliit na paper bag. Iniabot niya ito kay Leah nang walang nakatingin. "Ano po ito, sir?" Nagtatakang tanong ni Leah. "Burn ointment, mas epektibo yan," sabi lang niya at mabilis na tumalikod, na tila nahihiya sa sariling ginawa. Naiwan si Leah na tulala, hawak ang gamot. Nang gabing iyon, pinanood niya ang mga bagong live feeds mula sa kanyang computer. Nakita niya ang sala, ang kusina, ang mga pasilyo. At pagkatapos, pinili niya ang feed mula sa microcamera. Nakita niya ang maliit na kwarto ni Leah, malinis at simple. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Bianca, dahan-dahan at palihim. Pinanood ni Adrian habang ang kanyang fiancé ay naghalongkat sa iilang gamit ni Leah. Binuksan nito ang maliit na aparador. Tiningnan ang mga damit, kinapa ang ilalim ng unan. Halatang may hinahanap. Walang nakita. Lumabas ito ng kwarto na may inis sa mukha. Napahigpit ang hawak ni Adrian sa mouse ng computer. Tama ang kanyang hinala. May binabalak si Bianca at ngayon, mayroon na siyang paraan para makita ito. Biglang tumunog ang kanyang personal na cellphone, isang numero na hindi niya kilala. Ang numero ng waiter. Sinagot niya ito. "Hello? Sa sino po ito?" Tanong ng isang nanginginig na boses ng lalaki sa kabilang linya. "My name is Adrian Del Tiero. I believe you were a witness to my wife's accident 2 years ago." Katahimikan. At pagkatapos ay isang garalgal na sagot. "Sir, may sasabihin ako tungkol sa aksidente, pero natatakot ako. May kung anong nag-iba sa hangin ng mansyon, o baka sa isip lang ni Leah iyon." Mula ng gabing magkasakit si Lucas, naramdaman niya ang bahagyang pagbabago sa pakikitungo ni Adrian. Ang dating matalim na tingin nito ay napalitan ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang klase ng pag-usisa. Marahil ay pag-aalala. Ang malamig nitong boses ay nagkaroon ng bahagyang lambot. Katulad nung isang araw, habang tinutulungan niya si Lucas, na iligpit ang mga laruan nito sa sahig ng sala. Isang maliit na kotseng pula ang gumulong sa ilalim ng sofa. Sabay silang yumuko ni Adrian para kunin ito. Sa ilalim ng madilim na espasyo, nagtama ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanyang buong braso. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na tila napapaso. Nang tumingin siya kay Adrian, nakita niyang umiwas ito ng tingin at bahagyang umubo bago tumayo. "Mag-ingat ka," sabi lang nito, at umalis na. Naiwan si Leah na nakaluhod sa sahig. Ang puso niya ay bumibilis ang tibok. Isang kakatwang pakiramdam. Isang kilig na matagal na niyang kinalimutan. Isang pag-asa na hindi niya dapat nararamdaman. Pinilit niyang iwaksi ito. "Huwag, Leah. Huwag kang mangarap. Mapanganib ang umasa.
Natutunan na niya iyon sa pinakamasakit na paraan, ngunit ang pagiging malapit ni Adrian ay tila nagpapahina sa kanyang mga depensa. At iyon mismo ang napansin ni Bianca. General Cleaning Day! Masayang inanunsyo ni Bianca isang umaga. Malapit na ang engagement party natin, kaya gusto kong siguraduhin na ang buong bahay ay kumikinang. Ngunit may kakaiba sa paraan niya ng pagsabi nito. May plano sa likod ng kanyang mga ngiti. Ilang oras ang lumipas, habang abala ang lahat sa paglilinis, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kwarto ni Bianca. Nawawala. Nawawala ang kwintas ko. Nagmadaling umakyat ang lahat. Naabutan nila si Bianca na tila nasisiraan ng bait, naghahalungkat sa kanyang mga kahon ng alahas. Ang kwintas na pamana sa akin ng mami. Hindi ko makita. Sabi nito, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Si Adrian, na naalarma rin sa ingay, ay lumitaw. Bianca, calm down. Baka na-misplace mo lang. Hindi. Sigurado akong dito ko lang nilagay. Giit ni Bianca. At pagkatapos, tumingin ito sa paligid, ang mga mata ay dumaan sa bawat isang kasambahay at huminto kay Leah. Baka may kumuha. May malamig na gumapang sa likuran ni Leah. Ito na, ang bitag. That's a serious accusation, Bianca. Seryosong sabi ni Adrian. Para maging patas sa lahat, mabilis na sabi ni Bianca na tila nagkaroon ng magandang ideya. Siguro dapat nating tingnan ang mga gamit ng bawat isa para malinis ang pangalan ng mga inosente. Hindi ba, Manang Flora? Napilitang tumango ang matandang kasambahay. Walang may gustong mapagbintangan. Isa-isang hinalughog ni Bianca ang mga personal na gamit ng mga katulong sa harap mismo ni Adrian. Walang nakita. At sa wakas, ang natira na lang ay si Leah. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Kinuha ni Bianca ang luma at kupas na bag ni Leah na nakasabit sa isang sulok ng kusina. Wala po dyan, mahinang sabi ni Leah. Ang boses ay nanginginig. Tingnan lang natin para sigurado, sagot ni Bianca. Ang nangiti ay hindi maalis sa kanyang mga labi. Binuksan niya ang bag. Sa harap ng lahat, kinuha niya mula sa loob ang isang kumikinang na bagay. Ang kumikinang na kwintas na may diamante, na tahimik ang buong silid. Hindi maaari. Bulong ni Leah na pailing. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay. Tumingin siya kay Bianca na ngayon ay nakangisi na ng tagumpay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Adrian, naghahanap ng tulong ng kaunting pag-unawa. Ngunit ang mukha ni Adrian ay isang blangkong ekspresyon. Malamig. Walang emosyon. See, honey? Sabi ni Bianca. Ang boses ay puno ng lason. I told you, a snake will always be a snake. Tumingin si Adrian kay Leah. Ang mga mata nito ay hindi mabasa. Pakiramdam ni Leah ay tumigil ang kanyang paghinga. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang sandali na huhusgahan siya nang walang kalaban-laban. At pagkatapos, nagsalita si Adrian. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang bakas ng kabaitan na ipinakita nito sa mga nakaraang araw. Dalhin siya sa kwarto. Huwag siyang paalisin. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang munting pag-asa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay biglang binunot at niyurakan. Habang kinakaladkad siya ng 2 security guard, ang huling nakita niya ay ang nagtatagumpay na mukha ni Bianca at ang walang emosyong likod ni Adrian. At ang puso ni Leah ay nadurog sa milyon-milyong piraso. Ang mansyon ng mga Del Tiero ay kumikinang. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay sumasayaw sa mga mamahaling damit at alahas ng mga bisita. Ang hangin ay puno ng tunog ng mahinang musika, tawanan, at ang kalansing ng mga kopita ng champagne. Para sa lahat, ito ay isang perpektong gabi. Ang engagement party ng tanyag na CEO na si Adrian Del Tiero at ng kanyang napakagandang fiancé, si Bianca. Ngunit para kay Adrian, ito ay hindi isang celebration. Ito ay isang
entablado at siya ang direktor ng isang palabas na malapit nang magsimula. "Congratulations, Adrian," bati ng isang business partner. "Thank you," sagot ni Adrian. Isang ngangiting dekahon ang nakapaskil sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay malamig at mapagmasid. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa malaking projector screen na nakatayo sa isang sulok na kasalukuyang nagpapakita ng mga litrato nila ni Bianca. Sa bawat ngiti, sa bawat pakikipagkamay, isang imahe lang ang nasa isip niya. Si Leah, mag-isang nakakulong sa kanyang kwarto. Pinasadya niyang ipag-utos sa mga gwardiya na huwag itong saktan, ngunit alam niyang sa mga oras na ito, wasak na wasak ang kalooban ng babae. "Tolerate it for a little while longer, Leah. Matatapos din ito," sabi niya sa kanyang isip. Dumating ang oras para sa mga talumpati. Si Bianca, sa kanyang nagniningning na silver gown, ay kinuha ang mikropono. Ang kanyang muka ay puno ng kaligayahan at pagmamahal, isang perpektong pag-arte. "Thank you all for coming." Simula niya, ang boses ay matamis. "This night is so special for me and Adrian. Finding true love is rare, and I'm so lucky to have found mine." Nagpalakpakan ang mga tao. But, pagpapatuloy niya at ang kanyang tono ay biglang nagkaroon ng bahid ng lungkot. "Even on a happy night like this, we must be reminded that there is darkness in the world." May mga tao na gustong manira ng kaligayahan ng iba. Natahimik ang mga bisita, nag-uusisa. "Kanina lang," sabi ni Bianca, na tila nagpipigil ng luha. "May isang insidente dito sa bahay, isang pagnanakaw. Ang isa sa aming mga kasambahay ay napatunayang kumuha ng isang bagay na napakahalaga sa akin. It breaks my heart to know that someone you try to help can betray you like that." Bulungan. Ang mga tingin ay puno ng awa para kay Bianca. "But I will not let her ruin this night," sabi ni Bianca. Itinaas ang kanyang kopita. "This is for us, honey. For our future, free from snakes and liars." Tumingin siya kay Adrian, naghihintay ng kanyang pagsang-ayon. Ngunit si Adrian ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin siya sa technician ng projector at marahan tumango siya. Biglang namatay ang mga litrato nila ni Bianca sa screen. Napalitan ito ng isang medyo malabong video. Ang video ay kuha mula sa isang kakaibang anggulo, mula sa itaas ng isang aparador. Ipinakikita nito ang loob ng isang simpleng kwarto. Ang kwarto ni Leah. Nagulat ang mga bisita. Nagkunho si Bianca. "What's this? May technical problem yata?" Ngunit bago pa man may makakilos, sa video, bumukas ang pinto. Pumasok si Bianca, palihim na lumingalinga. Lumapit siya sa isang lumang bag na nakasabit. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang bagay na kumikinang. Ang nawawalang kwintas. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig mula sa mga tao nang makita nilang maingat na inilagay ni Bianca ang kwintas sa loob ng bag ni Leah bago ito tahimik na lumabas. Ang katahimikan sa buong silid ay nakabibingi. Lahat ng mga mata ay napunta kay Bianca, na ngayon ay namumutla na parang papel. Ang kanyang perpektong nangiti ay naglaho, napalitan ng itsura ng purong pagkagimbal. "That's fake! Edited yan!" Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig. At sa wakas, nagsalita si Adrian. Kinuha niya ang isa pang mikropono. Ang kanyang boses ay malamig, malinaw, at walang awa. "Hindi yan edited, Bianca. Kuha yan kaninang umaga mula sa isang kamera na ipinalagay ko sa kwarto niya nung isang linggo pa." Nanlaki ang mga mata ni Bianca. "What?" "Matagal na akong naghihinala sa'yo." Pagpapatuloy ni Adrian, ang bawat salita ay parang isang suntok. "Mula pa noong araw na namatay si Marisa, ang kwento mo tungkol sa huling pag-uusap nyo, hindi ito tumutugma, kaya't nag-imbestiga ako.
Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Nang dumating si Leah at nakita ko kung paano mo siya tratuhin, alam kong gagawa ka ng paraan para sirain siya. So I set a trap at nahulog ka rito nang kasing dali ng inaasahan ko. Hindi, sinungaling. Kasalanan niya to. Hiyaw ni Bianca. Itinuturo ang screen na tila si Leah ang kanyang kaaway. Nawala na ang kanyang poise. Isa na siyang hayop na na-corner. Kung hindi lang siya dumating, kung hindi lang siya naging malapit kay Lucas, ang kanyang galit ay sumabog. Ako dapat ang mahalin mo, Adrian. Ako, hindi si Marisa, hindi ang kahit sinong babae. At sa kanyang pagwawala, lumabas ang pinakamasamang sikreto. Dapat lang sa kanya yon. Sigaw niya, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Dapat lang mamatay si Marisa. Inagaw niya sa akin si Adrian noon. Ako ang dapat na pakasalan niya. Ako. Kaya binayaran ko ang driver na yon para banggain siya. Dapat lang sa kanya yon. Isang nakabibinging katahimikan. Ang pag-amin ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Isang pag-amin sa pagpatay. Sa gitna ng pagkagulat ng lahat, bumukas ang pinto sa harap. Pumasok ang dalawang pulis. Dahan-dahan. Silang naglakad papunta sa kinaroroonan ni Bianca. Tapos na ang palabas. Ngunit habang kinukuha ng mga pulis si Bianca, isang boses ang pumutol sa lahat ng ingay. Isang boses na kalmado, mapanganib. At para kay Leah na nakarinig mula sa itaas, ay pamilyar sa isang nakakatakot na paraan. Ang boses ay nagmula sa may pintuan. Isang lalaking nakatayo roon, nakatingin hindi kay Adrian, hindi kay Bianca, kundi sa itaas, sa direksyon ng mga kwarto. Mariela, sabi ng lalaki, isang nakakalokong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala ko ba patay ka na? Nakatakip ang mga tainga ni Leah sa loob ng kanyang kwarto. Ang sigawan mula sa ibaba, ang biglaang katahimikan, at ang sumunod na bulungan ay parang mga alon na humahampas sa kanyang pinto. Nakatakda na siyang paalisin. Isang magnanakaw. Iyon ang tatak na ibinigay sa kanya. Hinusgahan siya ni Adrian nang walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng munting pag-asa na umusbong sa kanyang puso ay naging abo. Biglang bumukas ang pinto. Isa sa mga security guard na nagkulong sa kanya ang nakatayo roon. Ang muka ay puno ng pagkalito. Ma'am, pwede na po kayong lumabas. Naguguluhan, tumayo si Leah. Anong nangyayari? Dahan-dahan siyang lumabas sa pasilyo at naglakad patungo sa balkonahe na nakatanaw sa grandiosong sala. Ang kanyang mga mata ay agad na sinubukan intindihin ang eksena sa ibaba. Ang mga bisita ay tila mga estatwang nakatayo. Ang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Sa gitna ng lahat, nakita niya si Bianca na hawak ng dalawang pulis. Ang maganda nitong mukha ay puno ng galit at luha. At si Adrian, nakatayo itong matatag. Ang mukha ay seryoso habang pinagmamasdan ng lahat. Hindi niya maintindihan. Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, isang boses ang pumunit sa hangin. Isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang boses na nagpabalik sa lahat ng kanyang mga bangungot. Mariela, akala ko ba patay ka na? Ang kanyang mundo ay huminto sa pag-ikot. Tila nawalan ng tunog ang paligid. Ang mga mukha ng mga tao ay lumabo. Isang pangalan lang ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pangalan na katumbas ng impyerno. Diego. Automatikong napahakbang paatras si Leah. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Nakita niya itong nakatayo sa may pinto. Ang pamilyar na mapanuksong na ngiti ay nakapaskil sa mga labi nito. Ang mga matang iyon, na minsan niyang inakalang puno ng pagmamahal, ay ngayon puno ng pag-aari at panganib. At Mariela Santos, buhay na buhay. Sabi ulit ni Diego, naglalakad papasok, na tila pag-aari niya ang lugar. Ang anak ni Don Ricardo Santos, naglalaro pala ng mahirap-hirapan. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagkagulat. Ang kanyang sikreto
ay nabunyag na sa pinakamasamang paraan. "Halika na, Mariela. Tapos na ang laro," sabi ni Diego, na tila walang nakikitang ibang tao. Naglakad ito patungo sa hagdan. Ang intensyon ay akyatin ito at kunin siya. Pero isang figura ang humarang sa kanyang daraanan. Si Adrian. "Huwag mo siyang hahawakan," sabi ni Adrian. Ang boses ay mababa at puno ng babala. Ngumisi lang si Diego. "At sino ka para pigilan ako? Fiancé ko ang kinukuha ko." "Hindi na." Isang boses ang sumagot. Ang sariling boses ni Leah. Nagulat ang lahat, pati na si Leah mismo. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas na yon. Ngunit nang makita niya si Adrian na nakatayo sa pagitan nila, isang bagay ang nagbago sa loob niya. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang maliit na bata ang lumabas mula sa likod ng isang haligi at mabilis na tumakbo. Si Lucas. Hindi ito tumakbo papunta kay Adrian. Tumakbo ito papunta sa paanan ng hagdan at yumakap sa binti ni Leah. Ang muka ay nakasubsob na tila siya ang pinakamatibay na pader sa buong mundo. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng takot ni Mariela. Ang babaeng nagtago sa pangalang Leah ay biglang nagising. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa kanyang masakit na nakaraan. Ito ay para kay Lucas. Ito ay para sa kanyang pangako. Tumingin siya pababa sa bata. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Diego. Ang panginginig sa kanyang katawan ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. "Hindi ako si Mariela na kilala mo," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Bawat salita ay isang pagpapalaya. "Sino ka para sabihin yan?" Tumawa si Diego. "Akin ka, Mariela." Sinubukan nitong itulak si Adrian. Ngunit si Adrian ay hindi natinag. "Hindi na ako sayo." Sigaw ni Mariela, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong mansyon. "Hindi na ako takot." Ang tawa sa mukha ni Diego ay naglaho. Napalitan ito ng purong galit. Ang itsura ng isang taong nawalan ng kontrol. "Hindi ka takot?" sabi nito. Ang boses ay naging mapanganib. Mabilis itong dumukot ng isang bagay mula sa likod ng kanyang Amerikana. Isang maliit, kumikinang na patalim. Nagsigawan ang mga tao. "Ibigay mo sa akin si Mariela," sabi ni Diego. Itinutok ang patalim sa direksyon ni Lucas. "O baka itong bata ang pagsisihan nyo." Iyon na, ang huling guhit. Bago pa man may makakilos, si Adrian ay sumugod na parang isang leon. "Huwag mong idamay ang anak ko." Kasabay nito, si Mariela. Sa purong instinct ng isang ina, ay hinila si Lucas sa kanyang likuran at tinakpan ito ng kanyang katawan. Naging magulo ang lahat. Isang saglit na pagtutulakan. Ang kinang ng patalim sa ilalim ng ilaw at isang malakas, matinis na sigaw ang pumuno sa hangin. Ang sigaw na pumuno sa mansyon ay hindi mula kay Mariela ni kay Lucas. Nang tumingin siyang muli, nakita niya si Adrian na nakatayo. Ang isang braso ay mahigpit na hawak ang pulsuhan ni Diego, pinipigilan ang pagbaba ng patalim. Ang isa pang braso ni Adrian ay may hiwa, at ang dugo ay dahan-dahang tumutulo sa sahig na gawa sa marmol. Nasugatan si Adrian, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Sa isang malakas na puwersa, pinilipit niya ang kamay ni Diego. Bumagsak ang patalim sa sahig, gumawa ng isang malakas na kalansing. Kasabay noon, ang mga security guard ng mansyon na natauhan na mula sa pagkagulat ay sumugod at dinamba si Diego. Tapos na ang laban. Humahangos. Napasandal si Mariela sa pader. Yakap-yakap pa rin si Lucas na umiiyak na sa takot. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang lahat. Si Diego na kinakaladkad paalis. Si Bianca na nakatulala habang isinasakay sa sasakyan ng pulis. At ang mga bisita na dahan-dahang umaalis, puno ng takot at tsismis. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang tinitingnan niya. Si Adrian. Nakatayo ito, hawak ang kanyang sugatang braso, at nakatingin din sa kanya. Sa mga mata nito,
Wala ng lamig, wala ng pader. Ang nakita niya lang ay isang malalim, hindi maipaliwanag na pag-aalala. Makalipas ang isang oras, ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat kaysa dati. Nasa sala sila. Si Lucas ay nakatulog na sa sofa, sa wakas ay napagod na sa pag-iyak. Pinaupo ni Adrian si Mariela habang kinukuha ni Manang Flora ang first aid kit. Ako na po, mahinang sabi ni Mariela. Kinuha ang bulak at gamot mula kay Manang Flora. Umupo siya sa tabi ni Adrian. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga daliri sa balat nito ay nagpapadala ng kuryente sa kanilang dalawa. Walang nagsasalita habang maingat niyang nililinis at binabalutan ng benda ang sugat. Salamat, basag ni Adrian sa katahimikan. Dapat ako ang magpasalamat, sagot ni Mariela. Hindi ito tinitingnan. Niligtas mo kami. Hindi mo kailangang magtago bilang Leah dito, sabi ni Adrian. Alam ko na kung sino ka, Mariela Santos. Sa wakas, nag-angat siya ng tingin. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Iyon ang problema, bulong niya. Si Mariela Santos ay isang kasinungalingan. Isang pangalan na konektado sa yaman, sa isang pamilyang hindi naman talaga pamilya, at sa isang lalaking muntik nang sumira sa akin. Si Leah, kahit na siya ay isang takas, siya ang mas totoo. Siya ang natutong maging matapang. Tinitigan siya ni Adrian. Wala akong pakialam kung sino ka noon, kung ano ang pangalan mo, o kung saan ka nanggaling. Lumapit ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na ngayon lang nakita ni Mariela. Ang kilala ko ay ang babaeng nagtiyaga sa anak ko kahit hindi ito nagsasalita. Ang babaeng nag-alaga sa kanya nang may lagnat siya buong gabi. Ang babaeng handang harangin ang isang patalim para sa kanya. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Hindi si Mariela Santos ang minahal ko, kundi si Leah. At si Leah ang nasa harap ko ngayon. Minahal. Ang salitang yon ay tumagos sa puso ni Mariela. Sa unang pagkakataon, hindi na siya umiyak dahil sa takot o lungkot. Umiyak siya dahil sa ginhawa. Sa wakas, may isang taong nakakita sa tunay niyang pagkatao. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga kasinungalingan at sirang nakaraan. Patawad, sabi niya sa gitna ng pag-iyak. Patawad sa hindi pagsasabi ng totoo. Umiling si Adrian. Hinawakan nito ang kanyang mukha at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Pareho tayong may mga sikreto. Pareho tayong may mga pader na binuo. Siguro, panahon na para sirain natin ang mga yon. Magkasama. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa gitna ng mga abo ng kanilang mga nakaraan, sila ay nagbahagi ng isang halik. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng pangunawa, pagtanggap, at isang pangako ng isang bagong simula. Ang hardin ng mansyon ay puno ng mga bulaklak at iilang malalapit na kaibigan. Walang grandiosong selebrasyon. Isang simple at taimtim na kasal. Nakatayo si Mariela sa harap. Suot ang isang simpleng puting bestida. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya takot. Sa tabi niya ay si Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang sugat sa braso nito ay isa na lang peklat. Isang paalala ng laban na kanilang pinagdaanan at pinagtagumpayan. Nang oras na para sa pagpapalitan ng singsing, isang maliit na bata ang lumapit. Dala-dala ang isang unan kung saan nakapatong ang dalawang singsing. Mama, Papa. Malinaw at masayang sabi ni Lucas. Ang mga mata ay nagniningning. Ngumiti ang lahat. Kinuha ni Adrian at Mariela ang mga singsing. Habang isinusuot ni Adrian ang singsing sa daliri ni Mariela, may ibinulong ito na sila lang ang nakarinig. Para sa aking Leah. Pagkatapos ng seremonya, sa ilalim ng papalubog na araw, magkahawak kamay silang tatlo na naglalakad sa hardin.
Si Lucas ay nasa gitna, masayang tumatalon-talon. Tumingin si Mariela sa dalawang lalaki sa kanyang buhay. Ang kanyang pamilya. Isang pamilyang hindi isinilang mula sa perpektong mga plano, kundi binuo mula sa mga sirang piraso. Isang pamilyang pinagtibay ng mga pangako, pinalakas ng katapangan, at binuhay muli ng isang pag-ibig na kayang maghilom ng lahat ng sugat. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo at ito ay sapat na